Ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay patuloy na nagpapaigting ng mga isyu sa Pilipinas, lalo na kaugnay sa papel ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagresponde sa mga posibleng epekto ng krisis. Ngunit ayon sa isang geopolitical analyst, may mga nag-aalinlangan sa pagpaplano ng AFP ukol dito dahil ang mga usaping ito ay pangunahing trabaho ng Department of Foreign Affairs o DFA at hindi ng AFP upang maiwasan ang kalituhan sa foreign policy ng Pilipinas. Narito ang balita ni Jane Codita. Mainit na usapin ngayon ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at ang papel na ginagampanan ng mga ahensya ng gobyerno, partikular na ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa isang pahayag kamakailan, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na handa ang AFP na tumulong sa mga Overseas Filipino Worker o OFWs na nasa Taiwan at inatasan niya ang Northern Luzon Command na maghanda para sa posibleng gulo kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ngunit tila may ibang pahiwatig ang pahayag ni Browner nang sinabi niyang magpaplano na ang AFP para sa mga posibleng aksyon kung sakaling maganap ang invasion ng China sa Taiwan. Inihayag niya na palalawakin nila ang kanilang operasyon dahil anya, kung mangyayari ito, tiyak na madadamay ang Pilipinas. Para naman kay Herman Chu Laurel, isang geopolitical analyst, bagamat mahalaga ang pagtulong sa ating mga OFW, may mga nag-aalangan kung tama nga ba na ang AFP ang magsalita at magplano hinggil sa isyong ito. Ino-overstep na ng AFP ang kanyang responsibilidad at pinababayaan na ang DFA ay maiwan po sa usapan, which is wrong. Binanggit din ni Laurel na ito raw ay labis na panghihimasok sa mga tungkulin ng Department of Foreign Affairs o DFA na siyang dapat manguna sa mga ganitong isyu upang maiwasan ang kalituhan at maling interpretasyon. Matatanda ang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag ng respeto sa tinatawag na One China policy at sinabi niyang hindi dapat makialam ang Pilipinas sa hidwaan ng China at Taiwan. Para kay Laurel, ang patuloy na pagpapalakas ng pahayag ng AFP hinggil sa isyong ito ay nagiging sanhi ng kalituhan at siyang nagiging dahilan kung bakit ngayon ay nananahimik ang DFA sa mga usapin ng foreign policy ng Pilipinas. Dapat bumalik po sa DFA lahat ng mga issues na to, pero mapapansin nyo tahimik ang DFA dahil na sasapawan po sila. At yan po kasalanan ng Malacanang kung pinapayagan nilang magkalabo-labo, magkahalo-halo ang responsibilidad ng DFA doon sa tingin ng AFP na kanilang teritoryo na ngayon. Sa kabila ng mga hakbang ng AFP upang tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW at magplano para sa posibleng epekto ng tensyon sa Taiwan, mahalaga raw na ang mga hakbang ng gobyerno ay magkakasundo at may malinaw na direksyon upang maprotektahan ang mga mamamayan ng Pilipinas at mapanatili ang kaayusan sa international relations. Ito si Jane Codita, inyong citizen correspondent na gulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.